Yes, hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Praise God. Sige po, atin pong ulitin yung awitin. Atin pong namnamin po ito. Dahil yung po sabi po ng awitin, ako'y magpupuri sa iyo habang buhay. Forever I will worship you. Sige po, namnamin po natin at atin pong iparamdam po sa atin pong Panginoon na we are worshiping God. Every day ng ating pong buhay, tayo po'y magpupuri sa ating pong Panginoon. Glory to God. Sige po, atin pong ulitin. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. You forever, I will worship you. Hallelujah, Lord God. I will worship you forever. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. Worship you forever. I will worship you. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Ang Panginoon ay nagtatanong sa iyo ngayon, paano mo pinupuri ang ating Diyos? Sa iyong buhay, ilang porsyento ang inuubos mo para sambahin natin ang ating Panginoon? Dahil ang ating Diyos ay naghahanap lagi, nasasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Dahil siya ay Espiritu na hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin na lagi nating kasama. Kaya atin pong mitiin na sa bawat oras ng ating buhay, ano man ang iyong ginagawa, pupurihin mo ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Lord God, sa amin pong kalagitnaan, maramdaman po ng bawat isa, Panginoon, ang iyong pong presensya. Dahil sa amin pong pagpupuri sa iyo, Lord God, Panginoon, tinitingnan mo ang aming puso. Binabasa mo, Panginoon, ang laman ng aming isip. But we need to worship you, Lord God. Sapagkat sa amin pong pagpupuri, Panginoon, Lord God, ang iyong pong laksalaksang anghel ay nagagalak. Sapagkat meron po ng mga anak mo, Panginoon, na sumasamba sa iyo. Panginoon, sasambahin ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu, dakilang Ama. Sapagkat ito, O Diyos, ang kaparaanan para kami po'y magtagumpay sa aming pong buhay. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory. Hallelujah. Oh, rabasyandararaki, arararadasyande. Oh, raradadabasikita naradabasyandararahande. Shekorodo basikita narararadasikita naradadabasyandararaki, aradabasyande. Panginoon, ang mga puso na may kalungkutan, Panginoon, Lord God, sa kanila pong pagsamba at pagpupuri, naranasan po nila, Panginoon, ang kalayaan.
na kung merong kalungkutan, ikaw po ang magbigay sa amin ng kaligayahan. Holy Spirit, Holy Spirit, hipuin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Holy Spirit, Holy Spirit, let your power moves in the midst of us. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Na amin pong ikiniklaim, Panginoon, you are our Savior. Hallelujah, Lord God. We claim, Panginoon, your name is above all names. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. You are our precious Savior. Glory to God. Hallelujah. Oh, radabashiki ya radabashiki tanarararara. Shekoto no rodobashiki ya radabasyandararaki ya radasyande. Shekoto no rodobashiki tanararararababababa. Shekoto no rodobashiki tanaradabasyandarahandararahande. Yeso korodobashyaka tanarararararadasyande. Yeso kororororodododo ya radadabasyande. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Let us worship the Lord. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Amen. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God, Panginoon. Yes, hallelujah. Salamat. Salamat po, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na ikaw po'y nasisiyahan. Na nakikita mo po, O Diyos, ang puso ng iyong mga anak. Na habang sila po'y nagpupuri, nagnanasa po silang maramdaman nila ang iyong presensya. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa oras na ito. Hayaan mo po, Panginoon, Lord God, na ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming pong kalagitnaan. Ikaw po, O Diyos, ang maparangalan. Ikaw po ang madakila. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat ng may hininga ay magsabi ng Amen! Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, yes, hallelujah. Sige po, makakaupo na po. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ang ating pong Panginoon. Sapagkat tayo po ay ika-third Sunday na po ng November. At mamaya po yung pong mga kasama, glory to God. Praise God. Narito lahat ang mga kasama. Sister Vilma, Sister Virgie, Sister Jocelyn Tugon, Brother Aurelio. Hallelujah.
Si Brother Ariel, Sister Irene, praise God. Mimaya po, after po ng lunch, tayo po ay aalis na dahil ang announcement po ng Green Hills ay kinakailangan bago mag-alas 3, naroroon na po tayo. Glory to God. Amen po, si Brother Enteng, glory to God, ang ating pong kay leaders ng men's. Praise God, hallelujah. Si Pastor King, Sister Aren, hallelujah Lord God. So, dahil birthday po ni Bishop, ito po ay special day, glory to God. Kaya tayo po ay kung saan ay binibigyan po tayo ng pagkakataon, pero ang akin lang pong pagkakaalam, limitado lang po. Hanggang 10 po lang tao ang pwede pong makapunta dahil maaari, dahil marami pong outreaches. Kaya kung meron man po na kung saan ay hindi po makakasama, so ibig sabihin, marami po pong pagkakataon. Amen po. So tayo po ngayon ay darako na po sa mensahe po ng ating pong Panginoon at tayo po lamang ay meron pong kaunting review. Glory to God. At meron po tayo mga newcomer ngayon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Ito po ay yung pong mga galing Platero, pamangkin po ni Sister Luding. At si Sister Bill, glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Si Sister Arian Ama, care of Sister Rochelle Artes. Nasaan po ito? Ayun, praise God. Hallelujah. Sister Rochelle, praise God. Ito siya po ang may dala po dito. Ayun, praise God, Artes. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Si Brother Pads lang, Resurrection, care of Brother Rodel Monterola. Praise God. Pisan po ito ni Brother Rodel, yung asawa po ni Sister Hasmin. Praise God. At si Sister Dolly Torres. Amen. At si Sister Girly Luna. Ito po ay mga pamangkin po ni Sister Luding. Glory to God. Welcome po kayo. Sige po, tumayo po kayo. Glory to God. At kayo po i-welcome po ng mga kapatid. Sige po, i-welcome nyo. Kamayan nyo po sila. I-welcome nyo po. Sila po ay kabilang sa ating pong pamilya. Praise God. Hallelujah. Sige po, kamayan niyo po. Ang matuwa po kayo dahil meron po tayong bagong kapatiran. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Atin po silang i-welcome na mainit na mainit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. So yung pong ating po naging topic, noong first week po, glory to God, ng buwan po ng November, ito po ay kung saan ay pinamagatang, sino ka rito? Ikaw ba'y isang mangmang o ikaw ang isang matalino? So dito po ay nagtatanong po ang ating pong Panginoon, glory to God, na tinignan po dito ng ating Panginoon kung sino po yung matatalino at kung sino po yung mangmang. So sa ating pong napag-aralan, glory to God, dahil marami po nagsasabi na Panginoon, Panginoon, glory to God. Pero marami silang sinasabi sila nakapagpalayas ng masamang espiritu. Sa kapangyarihan ng Diyos, nakagawa ng himala. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. So ibig sabihin dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon, na totoo, baka ikaw ay nagsasabi kay tunay na mananampalataya, pagdating pala sa huling panahon, hindi ka pala makakasama ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ay tinagurian po dito kung sino po yung makapapasok, yung matalino o yung mangmang. At sino po raw ang matalino? Yung pong sinabi sa aklat po ng anak kung saan, Matthew 7, na sinasabi po roon na kung saan yung pong matalino ay yung nagtatayo ng kanyang bahay doon sa batuhan. Na kapag ka dumating ang bagyo, dumating ang ulan, dumating ang malakas na hangin, hindi siya na kung saan ay mawawasak. Amen? Kaya kung tayo po ay isa po na kung saan ay matalino, dapat ang ating pong pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung ating pong tahanan, yung ating po na kung saan ay pananampalataya, ito po'y nakatayo sa isang bato.
na kung dumating man ang mga iba't ibang uri ng problema, pero sa Diyos pa rin tayo nakakapit. Sa Diyos pa rin tayo umaasa. Glory to God. Hindi po tayo aasa sa tulong ng gobyerno. Hindi tayo aasa doon sa ating mga kamag-anak na mayayaman at malalayo na kung saan siyang tutulong sa atin. Ang nais ng ating pong Panginoon, sa Kanya po lamang nakasandig ang ating pong pananampalataya. Upang kung dumating man ang matitinding pagsubok, ang sabi rito, dumating ang hangin, dumating ang ulan, dumating ang malakas na bagyo, hindi siya natinag. Bakit? Sapagkat siya ay nakapundasyon doon sa ibabaw ng bato. Pero ang taong mangmang, naglagay ng kanyang tahanan doon sa buhanginan. At nang dumating ang malakas na ulan, dumating ang bagyo, dumating ang kung saan ay malalakas na agos ng tubig, siya ay nawasak. Amen? Kaya dito po ipinauunawa po ng ating pong Panginoon na ang nais ng ating Diyos, tayo po ay nagsasagawa ng Kanya pong salita. Kaya maliwanag po yung sinabi po sa aklat po ng Lucas 6:47, ang sabi, ito ang makapapasok sa karanan ng langit. Yung kung saan na naglagay ng pundasyon at ito'y inihukay ng malalim. So, ibig sabihin, ipinakikita na kinakailangan ng ating pong pundasyon ay napakalalim. Hindi tayo kadaka-daka natitinag. Ibig sabihin, kapag sinabing ito po ay malalim, bukod pa sa malalim, iniligay pa doon sa isang tamang pundasyon. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Dahil tayo po sa ating pong buhay, tayo pong lahat, na nasa ibabaw po ng lupa, tayo pong lahat ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay. Pero dito po yung pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Yung pong nagsasagawa ng Kanya pong mga salita ang makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya kung ating pong titingnan, kaya ito po'y lagi ko po ito na kung saan ay binabalik-balikan. Dahil totoo po na ang ating pong Panginoon, siya po ay nagbibigay po ng aral. Siya po ay nagtuturo. Kaya nga po ito po yung pinaka-sum up nung kung saan, nung pong tatlo po na chapter. Chapter 5, chapter 6, at chapter 7. Kaya kung hindi po natin isasagawa yung sermon ng ating pong Panginoon doon po sa bundok, abay, makapapasok kayo tayo sa kaharian ng langit. Kaya ngayon nga po yung kung saan yung pong end, ibig sabihin yung konklusyon ng sermon ng ating pong Panginoon. Na kinakailangan yung sinabi ng ating pong Panginoon na kanyang mga salita, kanyang utos, na kanyang ipinadala sa atin, na kanyang itinuro sa atin, kinakailangan ito po yung ating pong naisasagawa. Kaya kung babalikan niyo po yung Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7, wala pong ginagawa pang himala ang ating pong Panginoon. Sapagkat hindi pa siya nagsisimula sa paggawa ng kanya pong himala. Kaya kinakailangan, inihanda ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. Inihanda ng Panginoon ang kanyang mga tagusunod. Binigyan ito ng aral upang maunawaan na bago kayo lumawig sa gawain ng ating Panginoon, ito muna ang dapat makita sa inyo. Kaya kung ating titingnan yung Matthew 5, ito po'y tumatalakay doon po sa beatitude. Ito yung dapat po natin na kung saan ay mga ugali. Ito yung dapat po natin na gagawain. Kaya kung ito po ipupahasagay po sa inyo at kayo may pagkakataon, basahin niyo po ito. Dahil kung hindi po namin ito na malalakaran, tayo po ay medyo gegewang. Kaya pag hindi po sa Matthew 6, ano po mga itinuro po doon? Yung tamang paraan kung paano ka manalangin, kung paano ka magbigay, kung paano ka na kung saan ay susunod sa ating Panginoon. Ikaw ba'y mababalisa sa panahon ng ikay wala? Ikaw ba'y titigil sa paglilingkod? Na lagi bang naiisip mo ano kakanin namin, ano iinumin, ano daramtin? Kaya kung ito po'y ating pong pag-aaralan, ano ang sabi niya? Doon po sa verse 32 ng chapter 6. Yung lahat ng mga bagay na ito yung kinahuhumalingan ng mga hintil. Kaya kapag tayo po'y wala sa gawain ng ating Panginoon, kapag ang ating lagi naiisipin yung mga pangangailangan po natin, kapatid, magiging mabuwal ang ating pong pananampalataya. Kaya ano po, pagdating po sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all things we needed shall be added unto us. Glory to God. So, ibig sabihin, kinakailangan, lagi po nating hanapin. Amen?
Yung kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang katwiran. Kaya nga doon po ay kumbaga sa binigyan po natin ng emphasize na para makuha po natin o para ibigay ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan, kinakailangan lagi tayong may 3M sa ating pong buhay. Lagi po tayo na kung saan magsisisi, lagi po tayo magpapakaligaya sa gawain ng ating pong Panginoon, lagi tayo magpapagamit, glory to God. Dahil kung wala po itong tatlong ito, mabuhay tayo. Amen? Kaya ito po yung pinauunawa po ng ating pong Panginoon. Pagdating po sa Matthew 7, sa pasimula po lamang, huwag kang humatol upang hindi kahatulan. So, ibig sabihin, tinitingnan po ng ating pong Panginoon yung ating pong attitude. Ikaw ba ay isang kapatid na kumuti kay angat sa buhay? Lagi mo lang nakikita ang iyong kapatid? Na kapag kinakapos, lagi mo na lamang siyang hahatulan? At matindi po ang paalala po ng ating pong Panginoon dito. Sapagkat sa bawat hahatol na ating pong ihahatol, ang Diyos ang hahatol sa atin. Bakit po ang ating pong Panginoon ang hahatol sa atin? Kasi siya po yung kung saan just judge. Amen? Siya po yung karapat dapat humatol. Dahil totoo po ang ating pong buhay nakasalalay sa ating pong Panginoon. Lahat ng ating pong gagawain, lahat ng ating pong binabalak, lahat ng ating iniisip, kung ito po ay kung saan nakalulugod sa ating pong Panginoon, ikaw ay candidate. Amen? Kaya nga doon, sabi nga po doon, ay yung pong 1 to 5 ng Matthew 7, huwag kang humatol upang hindi kahatulan. Baka nakikita mo yung puwing ng iyong kapatid, glory to God, pero hindi mo nakikita yung gatahilan na puwing sa iyong mata. Ibig sabihin, puna ka ng puna sa kapatid mo, pero meron ka pala. Mas malaki pala yung pangit na nakikita sa iyo. Yung muta mo, glory to God. Hallelujah. Kaya dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon, mag-ingat po tayo, glory to God. Baka tayo po'y malapa. Praise God. Kaya nga dito, pagdating po sa Matthew 7, ano po ang sabi doon? Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumato kayo at kayo pagbubuksan. So, ibig sabihin, di po napakasimple po, pero ang tinutukoy ng ating pong Panginoon, ibibigay ng Panginoon kapag ikay humingi kung ikaw ay hindi judgmental. Baka hingi ka na hingi sa ating Panginoon, pero napakarami mo ng pula. Amen? So, ibig sabihin, ito po ay itinuturo ng ating pong Panginoon upang lagi po tayong tugunin sa lahat ng ating pong pangangailangan. Dahil sabi ng Panginoon sa verse 8, lahat ng humihingi, makatatanggap. Lahat ng humahanap, makasusumpong. Lahat ng kumakatok, magbubuksan. Ay, biro mo. Napakaganda yung pangako ng ating pong Panginoon. Pero ang tanong, nagagawa mo ba yung utos ng ating pong Panginoon? At dito, pagdating po doon po sa verse 10, ang sabi, meron bagang isang ama na kapag humingi ng tinapay ang kanyang anak, bato ang ibibigay? Kapag humingi ng isda, alakda ang ibibigay? Kung ang mga magulang na mahasama sa ibabaw ng lupa, nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ako na inyong ang masalangit, ang hindi ko ibigay, ang mabubuting bagay para sa inyong lahat? Amen. So ito yung nais ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagat nais ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay mapagpala ng ating pong Panginoon. Na makita sa atin at tunay na tayo po yung mga anak ng Diyos. Glory to God. Kaya ating pong pagmamasdan po dito na ang ating pong Panginoon patuloy po na kung sa'yo nagpapaalala. Kaya dito rin na ipinaunawa po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Na baka ikaw magsasabi, tatawag ka sa Panginoon, Panginoon, ako po'y nakapagpalayas ng masamang espiritu. Ako po nakagawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Sabihin ng Panginoon, lumayas ka. Hindi kita kilala. Ikaw na manggagawa ng masama. Praise God. So ito po'y paalala po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya nga pagdating po sa 24 and 25, dito po'y pinakita ng ating pong Panginoon. Yun dapat. Kung ikaw ay nagsasagawa ng kanya pong salita, ikaw po ay candidate sa papasok sa kaharian po ng ating pong langit. At dito po ay binigyan ng point yung isang matalino at isang mangmang. Kaya ikaw mismo makapag-a-analyze sa sarili mo, ako kaya yung matalino? O ako pala yung mangmang?
na hindi ako nagsasagawa ng salita ng Panginoon. Nang aking pundasyon ay mababaw. Kinakailangan tayo ay maging matalino at ang ating pong pundasyon, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Amen po. At yung po naging topic po last Sunday po, sa pamamagitan po ni Pastor King, how many loaves do you have? Amen. Ilan tinapay meron ka? Glory to God. So kung kayo po ay naririto, makukuha niyo po yung pong pinaka main purpose noong pong topic. Dahil dito po makikita po natin dito yung kasaysayan po na kung saan ang mga alagad na kung paano sila po yung nagkaroon po ng dahod sa ating pong Panginoon. Pero hindi po nila nalaman na ang ating Panginoon napakarami ng ginawang kababalaghan. Pero nung dumating ang time na kinakailangan makapag-raise up sila ng pagkain ng mga tao, nagkaroon sila ng dahod. Amen. Pero nung ibigay yung tinapay at yung isda, ipinanalangin ng ating Panginoon, dumami. At ang napakain ay 5,000 at may sumobra pang 12 bakol. Diba? Kaya ang ating pong Panginoon, siya po yung pong God of multiplication. Amen. Hindi po lang addition. Multiplication. Doble-doble. Sobra-sobra. Amen. Kaya kung tayo po may pananampalataya sa ating pong Panginoon, glory to God, mararanasan mo yung napakasaganang pagkapala buhat sa ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. So ngayon po, sa ating pong topic ngayon, hallelujah. Ang aking pong topic po ngayon, ito po ay pinamagatang fear of God or pagkatakot sa Panginoon. Ito po ay nasa Mangangaral 12:13-14. Glory to God, hallelujah. So ating pong basahin, hallelujah. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Praise God. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin ito sa Diyos. Amen. Sige po tayo po'y pumigil at manalangin. O Diyos na dakila, tapat at napakabuti. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo po sa amin. Lord, tunay nga pong napakabuti mo sapagkat lahat mo kami kilala mo, dakilang Ama. Lahat kami mahal na mahal mo, dakilang Diyos, kahit ikaw po'y nagpapaalala sa pamamagitan ng mga salita mo. Kaya Lord God, dalangin ko po Panginoon, Lord God, na ang banal mong Espiritu ang maging tagapagturo sa aming pong kalagitnaan. Gamitin mo lang akong daluyan ng iyong pong salita. Pero una sa lahat, Panginoon, ikaw po ang may kapangyarihan na gumawa, kumilos, magpaunawa sa bawat isa po sa amin. Sapagkat kami po'y naririto, Panginoon, dahil kailangan po namin salita mo. Kami po'y naririto bilang anak mo. Kami po'y naririto sapagkat kami po'y nakikipag-celebrate, Panginoon. Dahil ang araw po ng linggo, ito po ay Lord's Day, Panginoon. Day of celebration, Panginoon. Kaya lahat ng naririto, Panginoon, nararanasan po nila ang iyong kabutihan. Mararanasan po nila, Panginoon, Lord God, ang walang hanggang, Panginoon, kapayapaan na buhat sa iyo, sapagat kami para sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, salamat, Panginoon, ikaw po ang maitaas, ibaba mo po ako. Ikaw po, Panginoon, madakila, Panginoon, at ikaw po ang maluwalhati. Ikubli mo po ako sa inikuran. Sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, ikaw po ang aming pong kailangan. Sapagkat kung wala ka po sa aming pong buhay, wala po kami magagawa. Kung hindi po kayo magpapaunawa sa bawat isa po sa amin, Holy Spirit, sapagkat ikaw po ang aming guro, ikaw po, Panginoon, ang tagapagpaalala ng mga salita mo, Panginoon, at ikaw po ang aming comforter, O Diyos. Salamat po sa iyong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. So, ako po ay natutuwa dahil doon po sa amin pong Zone Fellowship, ito po rin ang mensahe po ni Sister Jocelyn. Kaya sabi ko, one spirit. At nung araw po ng Martes, parang ito po rin inabahagihan po ni Bishop. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Dahil ibig sabihin, iisang espiritu meron kami. Dahil kapag po kung saan ay merong hihingin kang mensahe sa ating Panginoon, araw pala, makalimitan po ako, araw po ng linggo, humihingi po ako ng mensahe sa ating Panginoon. Glory to God. So ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil bagamat ito po'y lagi po natin na kung saan ay naririnig, pero ang nais ng Panginoon, ito po'y ating pong maisa-isa. Glory to God. So ating pong tinyana, ano po ba yung ibig sabihin o meaning ng fear of God? Hallelujah. Hallelujah, Lord God. So ating pong makikita rito, sabi to, fear of God is not about dread. Amen. Dito po pala ang ipinakikita
Hindi po pala ibig sabihin yung pangangamba mo, yung pagkatakot mo. Ang tinutukoy pala dito ng fear of God, ibig sabihin pala, but about deep reverence. Ang ibig sabihin pala dito ng fear of God, yung ibig sabihin yung napakalalim na kung saan ipaggalang mo sa ating Panginoon. At yung po bang kung magasan yung ating po na kung saan ay pagkakakilala, yung ating pong pagkasindak sa ating pong Panginoon. At ang sabi, and a profound respect for God's holiness. So, ibig sabihin pala, na dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon na bukod sa ating pong napakalalim, na kung saan ay paggalang sa ating Panginoon, yung ating po na kung saan ay parang napakataas na respeto sa kanyang kabanalan, ito po pala ibig sabihin ng fear of God. Amen? At ang sabi, power and authority. Meron tayo na kung saan ay napakataas na paggalang, napakataas na pagkakakilala sa kanyang kabanalan, sa kanyang kapangyarihan at sa kanya na kung saan ay authority. Ibig sabihin yung kanya po na kung saan ay yung kataasan ng kanyang pagkatao. Glory to God. At sabi, it involves a sincere commitment to honor. Amen? To honor, obey His commands, and submit to His will, which result in avoiding evil and living righteous life. So kung ating pong titingnan, na dito po pala ang tinutukoy po dito ng mga ngaral, yung kung sa'y napakataas na ating pong pagkakakilala. Hindi po pala yung tinutukoy dito yung pagkatakot mo, pangamba mo, pagkabalisa mo. Ang tinutukoy pat hinahanap pala dito ng mga ngaral, yung napakataas na pagkakakilala mo sa ating Panginoon. Yung napakataas na paghanga mo sa ating Diyos. Yung napakataas na paghanga mo na siya'y banal na Diyos. Na siya'y makapangyarihan Diyos. Na siya'y may kapamahalan sa bawat isa po sa atin. Glory to God. At makikita po natin, meron po ito na kung saan sincere commitment. Amen. Na kapag pala po tayo may takot sa ating pong Panginoon, makikita po rito yung commitment po natin. Yung sincere commitment to honor. Ibig sabihin yung ating pong parangalan ng ating pong Panginoon. Sundin natin yung kanyang mga utos at tayo po ay nagpapasubmit sa kanya pong kalooban. So ibig sabihin kung atin pong makikita, na ang lahat pala ng ito, ang magiging resulta pala nito, ay tayo'y mailalayo sa gawa ng kadiliman. Amen? At tayo po'y makapamumuhay ng nasa katwiran. At hindi lang yon. Kumbaga kapag sinabing living in a righteous life, ibig sabihin, tayo po ay nasa matuwid na pamumuhay. Praise God. At sabi nga to, it is a averted fear is considered the beginning of wisdom. So, ibig sabihin, kapag ito po ng takot na ito, ay kung sa'y nasa atin na pong buhay, dito na po magsisimula yung wisdom. Amen? At ito po yung magdadala sa ating buhay ng pananampalataya, pag-ibig, at kung saan katapatan sa Diyos. Kaya dito ko po naunawaan, dahil akala ko po, dito po yung pong sa mga ngaral, akala ko yung takot na takot ka. Kumbaga sani para bang iba yung nararamdaman mo na kapag naririnig mo ito na matakot ka sa Diyos, ang akala po natin ito. Pero ito po pala ang akin pong naunawaan dito. Yan pala ang tinutukoy doon sa mga ngaral. Amen? Kasi kung atin titingnan po, kung atin pong babasahin po yung mga ngaral, mag-12 verse 1, hanggang 12, dito po makikita yung ating po na kung saan ay pagkakakilala sa ating Panginoon. Yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Yung ating po nakasay ni ating puso kung paano po tayo dapat kilalanin natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. At dito po natin dito po ay nabanggit din ng mga ngaral na kilalanin mo ako hanggat ang buhok mo ay maitim pa. Kilalanin mo ako hanggat ang iyong teeng ay nakaririnig pa ng mga huni ng ibon. Kilalanin mo ako hanggat ang iyong mga mata ay maliwanag pa nakapagbabasa ka pa ng Bible. Amen? Kilalanin mo ako hanggat ikay nakakaakyat pa sa mataas na lugar. Kilalanin mo ako hanggat ikaw ay may lakas pa na makasiping sa iyong minamahal. Puro kilalanin. Ibig sabihin ng kilalanin, ibig sabihin yung buong puso mo na pagkakakilala kung sino yung Diyos na yung pinaglilingkuran. At doon sa verse 7, ang sinabi na dito ng ating Panginoon, kilalanin mo ako
hanggat ang iyong kaluluwa ay hindi pa bumabalik sa may-ari ng buhay. Yung ating espiritu hindi pa bumabalik sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin, hanggat tayo buhay, kilala natin ang ating Panginoon. Hanggat tayo may lakas pa, purihin mo na ang ating Diyos. Hanggat tayo ay kung saan ay nakalulundag pa, purihin mo na ang ating Panginoon. Sa iyong kabataan, purihin mo ang ating Panginoon. Glory to God. At tayo makapaglingkod sa ating Panginoon na Diyos na buhay. Amen. Kaya napakahalaga po dito, yung ipinauunawa po ni Haring Solomon. At dito po ipinakikita na talagang totoo ang mangangaral, ang kawikaan, ito po'y aral. Ang sabi, ito po ay inihalin tulad sa isang matulis na bagay. Kapag sinabing matulis na bagay, ito ay tumatago sa puso ng lahat na makakarinig. Kaya kung atin pong uunawain po ito, glory to God, na dito ipinakikita po dito ng author na walang iba kundi si Haring Solomon na kinakailangan ng ating pong buhay ay intact sa ating Diyos. Na kinakailangan tayo po'y punong-puno ng pagpupuri sa ating Panginoon. Na kinakailangan sa pagkagising pa lamang natin sa umaga, dahil kilala natin ang ating pong Panginoon, tayo po'y sasamba. Tayo po'y magpupuri. Tayo po'y magpapasalamat. Tayo po ay kung saan ay i-acknowledge natin kung sino yung Diyos na yung nakilala. And that is the fear of God. Yan po yung pagkatakot sa ating pong Panginoon. Dahil ang sabi po dito, the whole duty of man is to fear in God. Ang buong katungkulan ng tao ay matakot ka sa Diyos. Amen. Sapagkat totoo, kapag ikaw ay may takot sa ating pong Panginoon, gagawin mong lahat ito. Amen. Gagawin mo na kung saan yung napakalalim na pagsamba mo sa ating Panginoon. Paano mo sinasamba ang ating Panginoon? Amen. Paano mo pinupuri ang ating Panginoon? Kaya nga doon sa awitin, ano sabi doon? I will worship you forever. Pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay, pupurihin kita aking Panginoon. Glory to God. Kaya dito kapag ito po, ang ating pong nararanasan sa ating pong buhay, naniniwala po ako, walang problema na walang solusyon. Walang problema na kung saan ay walang kaparaanan. Dahil kapag tayo po ay dumadaan sa mga problema at ginagawa po natin na kinikilala po natin ang ating pong Panginoon, sinasamba po natin ang ating pong Panginoon, at tayo po ay makapamumuhay doon sa tamang pamumuhay ng nais ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po'y lagi po tayo nagpupuri sa ating pong Panginoon, magkakaroon ka ng malakas na pananampalataya. Kapag lagi po natin kinikilala ang pangalan ng ating pong Panginoon, magkakaroon ka na kung saan ay buhay na matuwid at malayo sa anumang gawa ng kadiliman. Amen. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, tayong lahat ay malaya. Tayong lahat ay patuloy na kalugod-lugod sa paningin ng ating pong Panginoon upang sa panahon ng ating pagluhod sa ating Diyos, ang Diyos ay tutugon. Ang Diyos ay gagawa ng mga kaparaanan sapagkat siya yung ating waymaker. Amen. Siya yung miracle worker. Siya yung promise keeper. At siya po yung light in the darkness. Kaya kapag tayo pinagpupuri sa ating pong Panginoon, mararanasan mo yung kapatid. Na kapag ikaw ay nakataas na ang iyong kamay at binibigkas mo na kung sino yung Diyos sa buhay mo. At kung ikaw ay binabanggit mo lagi yung pangalan ng ating pong Panginoon, mararanasan natin ang mga pangako ng ating Panginoon sapagkat siya yung ating Diyos na buhay, siya yung ating Diyos na makapangyarihan na makagagawa ng himala sa ating pong buhay. Amen. Glory to God. So makikita po natin dito, meron pong ipinakita po rito yung mangangaral. Dahil ang sabi po dito sa aklat po ng Glory to God, ng Kawikaan 9:10, Glory to God. Hallelujah. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. At pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Praise God. So ano po yung paggalang at pagsunod? Sa iba pong translation, ang pagkatakot,
Amen. Ang pagkatakot sa ating pong Panginoon, dito po yung paggalang. Amen. So, ibig sabihin, kapag tayo po'y gumagalang sa ating pong Panginoon, kapag ginagawa po natin, i-acknowledge po natin yung kabutihan ng ating pong Panginoon, dito po magsisimula ang karunungan. Amen. Kaya kung tayo po ay patuloy na may respeto sa ating Panginoon, kung tayo po ay gumagalang sa ating Panginoon, kung tayo po ay mayroong banal na pagkatakot sa ating pong Panginoon, glory to God, mararanasan mo na ang karunungan. Ang karunungan na buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagat ang karunungan na buhat sa ating pong Panginoon, ito yung pagkakakilala sa banal na Diyos. Nakikilala mo na yung banal na Diyos. Kapag tayo po ay may takot, kapag tayo po ay may paggalang sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin ang dulot ng kaalaman. Kapag tayo po ay may wisdom, kapag tayo po ay may karunungan, dito natin mararanasan yung kaalaman. Amen? Yung pagkaunawa ang mararanasan po natin dahil tayo pong lahat, tayo po ay kulang sa kaalaman. Pero kapag tayo po ay may paggalang sa ating Panginoon, dadaloy ito sa ating pong buhay. Mararanasan po natin yung pagsama ng ating pong Panginoon. At ang nais ng ating pong Panginoon, sa bawat buhay natin, lagi po tayong nakaluhod sa ating pong Panginoon. Lagi po tayong nagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin yung sinabi ng ating pong Panginoon sa John 15 verse 6. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa kung wala tayong Diyos. Wala tayong magagawa kung tayo ay kung saan hindi tayo kumikilala sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo po'y walang pagkakakilala sa ating pong Panginoon, hindi na ang Diyos ang kilala mo. Ang gawa na ng dyablo, ang number 1 na makikilala mo. Kaya napakalaga pong pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Na kinakailangan ay meron tayo na kung saan ay pagsunod, mataas na pagsunod sa ating pong Panginoon. Mataas na pagrespeto sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito ang magbibigay po sa atin ng malawak na kaunawaan sa lahat po ng bagay. Kinakailangan tayo po'y laging punong-puno ng wisdom. Kinakailangan punong-puno tayo na kung sa'y knowledge and understanding. Sapagkat bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, dapat ang ating pong lalakarin, laging nasa tama tayong landas. Sapagkat madulas ang landas tungo sa kapahamakan. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayo na may panahon na kung saan ay magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon. Kaya talagang totoo po na ang nais ng ating pong Panginoon, magkaroon po lagi tayo ng deklarasyon sa ating pong Panginoon. Yung sa umaga pa lamang na pagkagising mo na, ibigkas mo na yung I love you Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit. I love you Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am healthy, wealthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Amen? At kapag ito'y nabibigkas mo sa pagkagising mo lamang, meron ka ng tamang direksyon. Gagabayan ka na ng Panginoon. Glory to God. Dahil kaya mo sinasabing, I love you Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit. Dahil ang buhay mo ay nakatalaga sa ating pong Panginoon. Glory to God. Bago ka tumarbaho, ito muna ang unahin mo. Kung ikaw ay nagmamadali sa pagkagising mo at ikaw ay punong-puno na agad ng trabaho, ang gawain mo ngayon, praise God. Ano man ang iyong ginagawa, bigkasin mo ito. Amen? Kung ikaw ay dumadating sa mga iba't ibang uri ng problema, lagi mong bigkasin, I praise you, Father. I praise you, Jesus. Amen. You are my helper. You are my redeemer. You are my God of salvation. You are my Emmanuel. God is with us. You are my sure foundation. You are my refuge. You are my rock and my salvation. Kapag ito po'y ating pong nabikas, ibig sabihin, punong-puno ka ng pagkatakot sa ating Panginoon. Punong-puno ka ng paggalang sa ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Habang ito po'y ating pong binibikas, glory to God, mararanasan mo. Yung ikaw sa panahon ng ikaw po'y nanlulupaypay. Habang binibigkas mo ito, pinupuri kita, Panginoon.
sapagkat ikaw ang aking tagapagligtas. Pinupuri kita sa Panginoon sapagkat ikaw ang aking lahat-lahat na aking kailangan. Pinupuri kita, Panginoon, sapagkat karapat-dapat na ika'y papurihan, karapat-dapat na ika'y sambahin. Praise God. Palagay ko sa ating pong buhay, nai-imagine ko kung paano ang ating Panginoon ay kikilos sa lahat ng tagabiyaya ng Diyos. Amen? Yung mapuri mo ang ating Panginoon, biro mo ito, almost 74, na pupurihin mo ang ating Panginoon. Plus, meron ka pang pagsamba sa kanyang pangalan. Abay, palagay ko ang ating Panginoon, hindi siya mag-aatubili na ibigay kung ano yung iyong pangangailangan. Dahil ang sabi nga, delight thyself to God, and He will give thee the desires of thy heart. Kapag ikay nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, hindi siya mag-aatubili para ibigay ang iyong mga ninanasa ng iyong puso. Ano yung prayer request mo? Ano yung pangarap mo sa buhay? Ano yung hinihingi mo sa ating pong Panginoon? Gawin mo lagi magpakaligaya sa ating Panginoon. Kapag sinabing nagpapakaligaya, naandun ka sa quietness. Naandun ka sa pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat doon pa lamang sa Exodus, may pangako na ang ating Panginoon, I will fight for you. Be still. Amen? Ipakikipaglaban kita. Praise God. Ano man yung mga gumagawa sa iyo ng masama, kapag ikaw ay patuloy na nagpupuri, kapag ikaw ay patuloy na sumasamba, kapag patuloy mong ina-acknowledge kung sino yung Diyos sa buhay mo, ipaglalaban ka ng ating Panginoon. Hindi na lakas mo, lakas na ng ating Panginoon ang kikilos at gagawa, sapagkat ang ating lakas may hangganan, pero ang lakas ng ating Panginoon walang katapusan. Amen? Kaya ito po lagi po nating gawain. Bilang tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, kinakailangang araw-araw tayo po ay nagbubunga. Araw-araw tayo po ay nagiging mananagumpay. Araw-araw nagagawa natin na kung saan ay mapurit masamba ang ating pong Panginoon. At makikita po natin, maging ang ating pong kaapu-apuhan, pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen! Ang pangako ng ating pong Panginoon sa Deuteronomy 7 verse 9, ang Diyos na nangako ay hindi sinungaling. Kapag siya'y nangako, gagawin niya ito hanggang 1,000 salinlahi, pagpapalain ng ating pong Panginoon. Biro mo ito, di ba? Napakalawak na pangako kung tayo po'y magtitiwala sa ating Panginoon. At ating pong kinikilala na ang Diyos na nangako ay totoo, banal, makapangyarihan, hindi nagbabago magpakailanman. Amen! Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Ano po ang sabi niya sa Kawikaan 1:7? Praise God. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So ibig sabihin, doon po sa 9:10, ang ipinakikita, pasimula ng karunungan, kaalam at pagkaunawa. Pero dito, kung ang karunungan na kung saan sa pagsunod natin sa ating Panginoon, ito po ay magiging kabaliktaran kangino sa mga mangmang. Yung hindi naniniwala, yung hindi sumusunod. Glory to God. Kaya ano mangyayari? Mapapahamak ang mga tao na hindi nagtitiwala, na hindi umaasa, na hindi natatakot sa ating pong Panginoon. Amen! Kaya nga sabi niya, walang hangga sa mga mangmang ang arat mga saway. Hindi pinapahalagaan, hindi pinakikinggan. So, ibig sabihin, ito po yung mga tao na kung saan ay mga suwail ang mga puso. Miski sa mga anak, kapag ang mga anak ay hindi sumusunod sa kanila pong mga magulang, glory to God, sila po'y mapapahamak. Pero kapag ang isa pong mga anak ay sumusunod sa kanila pong mga magulang, ang pangako ng ating Panginoon sa aklat po na Efeso 6, ang mga anak na marunong magmahal, ang mga anak na marunong gumalang, ang mga anak na marunong sumunod sa kanila pong mga magulang, pagpapalain ng ating Panginoon. Bibigyan ng mahabang buhay. Bibigyan ng mabuting kawakasan. Kaya kinakailangan sumusunod tayo sa aral ng Panginoon.
Dahil yung pong Efeso 6, ito po yung aral ng ating Panginoon sa mga kabataan. Amen? Kaya kinakailangan ang mga kabataan dito, marunong kayong gumalang sa inyong mga magulang. Marunong kayong sumunod. Glory to God. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, mabuting kawakasan. Pinagpalang buhay. Amen? Kaya ito po ay panahon na kung saan tayo po ay magkaroon po tayo ng realization. Kung meron na po, kung kayo po nasa middle age na, at ngayon nararanasan nyo na kung saan ay media nito minsan ikumbaga sa nakakataliwas pa kayo doon sa buhay ng isang taong mananampalataya, baka tayo po ay may mga pagkakataon na tayo po ibig sabihin, magpasiyasat tayo sa ating Panginoon. Lord, bakit hindi pa dumarating ang aking po mga prayer requests? Bakit po kaya, Panginoon, na ito pa yung aking pong buhay, parang walang pagbabago? Baka ito po yung panahon na kailangan po nating magpasiyasat po tayo. Baka kinakailangan tayo po'y lumuhod sa ating pong Panginoon. Baka kinakailangan tayo po'y magpakumbaba sa ating pong Panginoon. At kung meron po tayong tinaliwas o meron po tayong nilabag na utos ng ating pong mga magulang, Lord, patawad po. Dahil ngayong ako po'y mananampalataya na, nauunawaan ko na po ang iyong salita. Panginoon, ngayon pong ako po'y may relasyon na sa iyo, nauunawaan ko na kinakailangan pala ang mga utos mo ay dapat naming sundin. Ang mga utos mo ay dapat naming isakatuparan. Ang mga utos mo, ito pala yung magdadala sa amin sa pinagpalang buhay. Amen? Dahil tayo po ay may tatak na. Tayo po ay kabilang na sa pangako ng ating pong Panginoon. Ano po ang sinabi niya sa aklat po ng Exodus 20:20? Praise God. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya, sapagkat ayaw niya na kayong magkasala. Amen? So ito po yung senaryo na kung saan ang mga Israelita ay nailabas na po doon po sa ilang. Ngayon ito po mga Israelita ay kung saan ay nagbaba na po ng batas. Yung pong 10 Commandments, ibinaba na po. At ang mga tao ay takot na takot. Glory to God. Ayaw nila na makinig sa tinig ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, Moises, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Hindi namin kaya na marinig ang tinig ng ating pong Panginoon. Kaya dito sinabi ni Moises na sinusubok lang kayo, huwag kayong matakot. Amen? Dahil sabi, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos, nais lamang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Sapagkat ayaw niya na kayo magkasala. Amen? Kaya minsan totoo po sa ating pong buhay, ang nais ng Panginoon, tayo po'y makaiwas sa pagkakasala. Kaya minsan tayo po'y nagkakaroon po ng banal na pagkatakot. Sabi nga po, ito po yung banal na pagkatakot. Kapag sinabing banal na pagkatakot, ito po yung kakaiba. Ito po yung instruction ng ating pong Panginoon na gustong-gusto mong masunod. Amen? Pero ang sabi po rito ni Moises, ayaw lang ng Panginoon ay kayo magkasala. Sinusubok lang kayo. Kaya huwag kayong matakot. Glory to God. At dito po ako po ay meron pong inaalala na isang senaryo. Doon po sa aklat po ng Matthew 8. Glory to God. Doon po sa aklat po ng Matthew 8, ito po ay nagsimula na puro himala na ng ating Panginoon. Dito yung kung saan lumapit kay Jesus yung isang may ketong. Ang sabi niya, Panginoon, gusto niyo po ba akong gumaling? Ang sabi ng Panginoon, gusto kitang gumaling. Gumaling ang may ketong. Sumunod po yung senturyon. Yung senturyon lumapit kay Jesus na ang aking alila ay naghihingalo. Pero ang sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako. Pero sinabi ng senturyon na huwag na po kayong pumunta. Dahil ako po rin ay pinuno. Kapag sinabi kong pumarito ka, paparito ka. Kapag sinabi na kung saan ay halika, lalapit ka. So, ibig sabihin, ipinakikita yung mga himalang ito na ipinakita ng ating pong Panginoon, napagaling niya yung kung saan sa salita mo lamang na kapag sinabi mong magaling na ang aking katulong, siya'y gagaling. At doon din sa oras na yon, pinagaling ng Panginoon yung katulong ng senturyon. At ang sumunod dito, yung po bang biyanan ni Pedro. Yung biyanan ni Pedro, dumating ang ating Panginoon sa kanilang tahanan, mataas ang lagnat, pero sa paghawak lamang ng ating Panginoon, pinagaling yung biyanan ni Pedro. Na kung saan na makikita po natin dito,
na pagkatapos po ng senaryong iyon, na matapos na yung pong mga ministeryo ng ating pong Panginoon, siya po ay sumakay ng bangka kasama ang kanyang mga alagad. Dito po natin makikita na totoo minsan ang mga alagad katatapos lamang ng mga himala, pagdating sa kalagitnaan ng karagatan, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng malakas na hangin. Natakot! Glory to God! Hallelujah! Na dito natin makikita na yung mga alagad, anong ginawa niya? Tumayo sila. Mamamatay na kami! Ang sabi ng Panginoon, kay liit ng inyong pananampalataya, huwag kayong matakot! So ano yung tinuturo ng ating Panginoon? Katatapos lamang ng mga himala ko. Napagaling ko sa pamamagitan lang ng salita ko. Yung may ketong luminis. Yung babae na kung sa'yo nilalagnat, mamamatay-matay na. Pinagaling ko. Pero pagdating sa kalagitnaan ng karagatan, natakot ang mga alagad. Hindi naisip ng alagad, kasama nila si Jesus. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kay liit ng inyong pananampalataya. Ito po yung kung saan kabalisahan na alipin sa isang tao. Bakit? Mamamatay na kami, ang sabi ng alagad. Pero ang sabi ng Panginoon, tumayo ang ating Panginoon, sinaway ang hangin at naging payapa ang karagatan. Amen? Kaya ano sabi? Abay, anong klaseng tao to? Maging ang karagatan na pasusunod. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon, ang kalikasan, kaya niyang payapain. Amen? Ang bagyo, kaya niya siwatain. Ang uwang, si uwan, praise God, ang ginawa ng ating Panginoon, sinansala niya ang lakas ng bagyong ito. Kaya kapag tayo po'y nananalangin sa Diyos, walang imposible. Amen? At makikita po natin dito na nakita ng Panginoon, maraming dumulog sa ating Panginoon. Maraming nanalangin. Maraming nagsabi, Lord, Ikaw ang may likha ng langit at lupa sa pamamagitan ng iyong malakas na bisig. Amen? Kaya't walang bagay na mahirap sa iyo. Kaya kapag tayo po'y sumasamba sa ating pong Panginoon, kapag tayo po'y kinikilala natin ang ating pong Panginoon, totoo, walang bagay na mahirap sa Kanya. Yung mga nanalangin, ito pinakikita nila na talagang ang ating Panginoon sa yung Diyos na kung saan ay banal, sa yung Diyos na makapangyarihan, sa yung Diyos na makagagawa ng mga imposibleng bagay. Amen? Nakaranas ng himala ang mga tiga-Pilipinas. Amen. Maliban lamang sa lugar na kung saan nasalanta ng gusto. Pero dito, talagang totoo sa balita. Matatakot ka, mahahambal ka. Bakit? Ay malaki pa sa Pilipinas, ang lawak ng bagyo. Sino ang hindi matatakot? Pero kung ikaw ay may Diyos, hindi ka matatakot. Amen. Kung ikaw ay may Diyos, hindi ka mangangamba. Amen. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Isaiah 43, verse 3, glory to God. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Amen. Kaya ano mga pagsubok ang ating pong pinagdadaanan, alalahanin mo ang pangako ng ating Panginoon. At sa pagsamba mo, mararanasan mo ang himala ng ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin yung lahat ng ginawa ng ating pong Panginoon. Amen. Ating puntin yan. Glory to God. Ang sinabi po sa aklat po ng 1 Samuel 12:24. Hallelujah. Subalit matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi niyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Praise God. Paano natin inaalala ang kabutihan ng Panginoon? Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Kaya tayo po ay laging pinapaalalahan ng ating pong Panginoon na kapag mayroon tayong mga pinagdadaanan, alalahanin mo yung mabubuting bagay na ginawa sa atin ng ating pong Panginoon. Noong nakaraan ng mga 2 taon, kung paano ka pinagaling sa karamdaman. Noong nakalipas na 3 taon, kung paano pinagpala ang iyong anak.
Kung paano ka nakabayad ng utang, kung paano ka nakasurvive sa lahat ng iyong mga pangangailangan, alalahanin mo lagi ang ating Panginoon. Glory to God. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Hindi po lamang sa nguso, buong puso natin paglingkuran ng ating pong Panginoon. Na hindi po tayo na kung saan masilip sa ating pong mga kamanggagawa. Na kapag tayo na lang lagi ang nasa loob po ng church, na pagkalagi na lang tayo namamlansya, na kapag tayo lagi ang nagluluto, nagreklamo ka na. Ang sabi ng Panginoon, paglingkuran siya ng buong puso. At lagi niyong alalahanin ang mga kabutihan ginawa sa inyo. Kasi once na binibigas po natin, yung ginawa sa atin ng ating pong Panginoon, dahil ang ating pong buhay, ang antas po ng ating pong pananampalataya, pataas ng pataas, pataas ng pataas, glory to God. Kung ikaw yung bago pa lamang ikay nananampalataya, sa paghingi mo sa Panginoon ang ibinigay sa 100, darating ang isang araw, kapag ikay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, yung 200, yung 1,000, yung 5,000, napakadali nang ibigay sa iyo. Bakit? Naglilingkod ka sa Diyos na buhay. Naglilingkod ka sa Diyos na makapangyarihan. Buong puso mong paglingkuran ng ating pong Panginoon. Alalahanin mo yung kanyang mga mabubuting ginagawa sa iyo. Amen. Kaya huwag kang matatakot. Ano man ang iyong pinagdadaanan. Ang pagkatakot mo ay daanin mo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At lagi mong aalalahanin yung lahat ng kanya pong kabutihan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ating puntin yan yung sinabi po sa aklat po ng Mangangaral 12:14. Hallelujah. Ano po sabi sa aklat po ng Mangangaral 12:14? Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Kaya dito po ipinakikita po rito ni Haring Solomon, at totoo mo lang malilihim sa Diyos. Kung tayo nagpupuri ng 3 oras, 2 oras, 1 oras, kita yan ng ating Panginoon. Kung tayo ay kung saan ay mas mahaba pa yung oras na kung saan nilagi tayong scroll ng scroll sa Facebook, kada tayo makikita, magko-comment tayo, umubos ka na pala ng 3 oras, pero sa pagpupuri, 10 minutes lang. Nakikita yan ng Panginoon. Glory to God. Baka ikaw may oras doon sa pagpunta doon sa mga kaibigan, pagkukwentuhan lamang ng walang kakwekwenta na kwentuhan, nakikita rin yun ng Diyos. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi mo kasama ang mga kapatira mo, humahayo ka, nagba-Bible study ka, nakikita rin yan ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya kung mabuti ang iyong ginagawa, mabuti ang gantimpala. Amen? Kung masama ang iyong ginagawa, masama ang mararanasan mo. Amen? Ano po sabi sa aklat po ng Mangangaral 3:17? Praise God. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti, pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Amen? So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Masama at mabuti, ang Diyos ang nagtatakda kung kailan ito na kung saan matatanggap natin yung kahatulan buhat sa ating pong Panginoon. May kanyang panahong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Marami nga nagsasabi na, ay yan, napakasamang tao, ba't hanggang ngayon hindi pa namamatay? Bakit yan kung saan durugista, ba't hanggang ngayon hindi pa nahuhuli? Bakit yan kung saan mandaraya, ba't hanggang hindi pa nakahatulan? Ang lagi nating aalalanin, ang Diyos ang hahatol. Huwag ikaw ang humatol. Huwag mong pagmadaliin dahil ang Panginoon, punong-puno ng pag-iibig. Baka gusto ng Panginoon maligtas siya. Baka gusto ng Panginoon mabago pa ang kanyang buhay. Baka gusto ng Panginoon magkaroon ng kwenta ang kanyang buhay. Dahil ang isang taong makasalanan, kalungkutan sa Panginoon kung siya'y mamamatay. Amen? Pero isang taong banal, ang sabi sa aklat po ng awit, precious yan sa paningin ng ating pong Panginoon. Kapag ang isang banal ang kinuha ng ating Panginoon, ito'y nagsisilbing isang napakahalaga. Bakit? Sapagkat ang isang tao na banal, makakapiling na ang ating Panginoon. Pero ang isang taong makasalanan, kapag siya'y kinuha at winakasan na ang kanyang buhay,
impyerno ang pupuntahan. Diba? Kaya ang ating Panginoon, lagi siya nagbibigay ng panahon para sa lahat ng bagay. Kaya kung may nakikita ka, na kapitbahay mo, na alam mong alipin ang kasalanan, panalangin mo na. Baka kailangan siya'y maligtas. Glory to God. Baka kinakailangan na siya ay maging bahagi ng kaharian ng ating pong Panginoon. Kaya lagi nating aalalahanin, nasa kamay ng Diyos ang paghatol. Amen? Kaya kung tayo may mga ginagawa pa na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Panginoon. Binibigyan ka pa ng tsansa na ikaw ay magsisi. Glory to God. Dahil ayaw ng Panginoon na isa man ay may mapapahamak sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Ano po sabi sa aklat po ng Job 34 verse 21? Bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya. Ang bawat hakbang nito'y dilingit sa Kanya. So, ibig sabihin, bawat hakbang natin, alam ng Panginoon. Glory to God. Bawat kilos natin, tinitingnan ng Panginoon. Kaya totoo, walang malilihim sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Walang sapat na kadiliman ang mapagtataguan ng mga makasalanan. Kaya ikaw man ay magtago pa sa balong malalim, makikita ka rin ng ating Panginoon. Kaya yung ginawa mo ng lihim, ilalantad sa liwanag. Ang ibinulong mo sa silid, isisigaw sa ilang. Kaya walang malilihim. Glory to, walang sapat na kadiliman. Amen. Ang matatakbuhan ng mga makasalanan. Glory to God. Dahil ang ating pong Panginoon, lagi po nating aalalahanin. Kita po tayo ng Panginoon. Ikaw man ay gumawa pa ng kuweba. Gumawa ka ng kasalanan, magtago ka sa kuweba, nakikita ka rin ng Panginoon. Yung takot lang na nararanasan mo, ito ay isang katibayan lamang na kung saan ikaw ay may ginagawang mali. Amen? Kaya kinakailangan na matakot tayo sa Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano sabi sa awit? Glory to God. Awit 19:12-13. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Amen? Totoon tayo lamang ang personal na makalalapit sa Panginoon. Minsan ang ating pong kapwa, parang ilaksya na po muna. Pero dito, ang nais ng ating pong Panginoon, tayo mismo ang lumapit sa ating Panginoon. Tayo magsabing, Lord, iligtas mo ako. Meron akong lihim na ginagawa, Panginoon. Ialis mo na ako sa kasalanan kong ito. Sapagkat ito, kung ito may lihim sa aking asawa, pero sa iyo lantad ito. Kung ito'y lihim sa aking kapitbahay na aking ginagawa, Lord, sa iyo, napakaliwanag nito. Kaya ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Ang ating Panginoon ay nakatitik sa atin. Ang ating Panginoon alam kung ano ang ating pong ginagawa. Amen? Sapagkat lahat po tayo, ang nais ng ating Panginoon, maligtas tayo sa kasalanan na ating pinananahanan. Lapit lamang sa Panginoon. Lapit lamang sa Diyos. Dahil ang nais ng Panginoon, lahat ng ating panalangin ay makaabot sa Kanya. Amen? Praise God. Sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, the eyes of the righteous. Amen? Yung mata ng Panginoon sa matuwid, nakatuon. Kaya kapag siya'y tumaghoy, bukas ang taenga para dinggin ang iyong mga hinaing. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, makalaya tayo sa kasalanan. Pumili na tayo sa ating buhay. Ano ang ating gagawin? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Kung hindi mo kaya, lapit lang sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, iligtas mo ako. Alipin ako ng kasalanan. Alipin ako ng kataasan. Alipin ako ng bisyo. Alipin ako ng kataasan ng pride. Alipin ako ng katigasan ng ulo. At makalalaya ka. Amen? Ang nais lang ng Panginoon, lapit lang, kapatid. Amen? Jeremiah 23. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako. At hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Amen. Lahat ng dako naroon ng ating Panginoon. Amen.
Kaya kung ito po'y atin pong nauunawaan, hindi ka pwedeng magsinungaling kay tatay. Hindi ka pwedeng magsinungaling kay nanay. Nanay, pengin pera, mayroon kaming project. Amen? Yung pala na andun lamang sa kaibigan. Nagpipiknit lamang. Lahat ng dako, naroroon ng ating Panginoon. Wala pong maitatago sa ating pong Panginoon. Amen? Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Amen? Kaya ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Kung ikaw ay may takot sa ating pong Panginoon, alalahanin mo ang mga bagay na ito. Ang Diyos, nasa langit, nasa lupa. Sa lahat ng dako, naroroon siya. Kaya alam ng Panginoon lahat ng iyong ginagawa. Walang malilihim at ang Diyos ang hahatol sa lahat po ng ito. Amen? So ngayon, paano mo maipakikita ang pagkatakot sa Panginoon? Awit 103. Ayan. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At lahat ng nasa akin magsisipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Glory to God. Para po tayo makaiwas sa kung saan, sa pagkatakot sa ating pong Panginoon. Glory to God. Ang gawain po natin, lagi po tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga dito po sa awit hanggang sa 22, sa 2. Si Yahweh papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang ginawa. Kaya kapag tayo po'y nagpupuri sa ating pong Panginoon, alalahanin mong lahat ang ginawa sa atin ng ating pong Panginoon. At kung ikaw ay may karamdaman, ang pangako niya sa verse 3, lahat ng iyong mga kasalanan ay pinatawad ng ating Panginoon. At lahat ng iyong mga karamdaman ay pinagaling na ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Glory to God. Upang tayo po ay kung saan ay makaranas ng yakap ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ipakita mo sa ating Panginoon na ikaw ay masikap na nagpupuri. Hanggang kaloob-looban ng iyong katawan, nagpupuri sa ating Diyos. Ang puso mo nagpupuri sa ating Panginoon. Buo mong katawan, nagpupuri sa ating Panginoon. Ang iyong kamay, ang iyong mukha, ang iyong paa, ang buo mong katawan, nagpupuri sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito ang nais ng ating pong Panginoon. At lagi nating aalalahanin ang mga mabubuti niyang ginawa. Lagi nating aalalahanin yung kung saan yung kanyang pangalan na kung paano kumilos sa ating pong buhay. Amen? Ano po sabi sa aklat po ng mga ngaral? 5:4. Hallelujah. Mga ngaral 5:4. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Glory to God. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Bakit po? Kasi ang ating pong Panginoon, siya po'y makapangyarihan Diyos. Yung ibinukas ng ating pong labi, alam ng Panginoon. Ano yung pangako mo sa Diyos na hindi mo pa natutupad? Dahil ang sabi dito ng ating Panginoon, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Amen? Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Ang ibig sabihin dito ng taong mangmang, pangako ka ng pangako, hindi mo naman tinutupad. At ano sabi rito? Glory to God. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. So kapag tinutupad natin ang pangako sa ating Panginoon, ibig sabihin, meron kang mataas na paggalang sa ating Panginoon. Meron kang mataas na pagkakakilala sa ating Panginoon. Meron kang kakaiba na puso na kung sa'y nakaugnay sa ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw ay mangangako sa ating pong Panginoon, mabuti pa hindi ka na nangako. Huwag tayo kung saan ay maging padalos-dalos sa ating pong pangako. Alam mo, ito po'y naranasan ko. Kailan po lamang nung tayo po'y nagkaroon po ng pledges, at ito po'y totoo. Dahil ako po ay 2 beses po akong tumayo doon po sa pledges na yon. Glory to God. Pero ako po'y nagkaroon po na kung saan ay parang grudge, na para po ako'y nagtampo. Glory to God. Dahil yung pong aking pong request, hindi po ibinigay. Hindi po ibinigay ng kung saan ang tao na dapat pong mag-approve. So sa akin po, para po ako sabi ko, ay, hindi ko na ibibigay yung aking pangako. Samantalang
Kami nagbibigay sa gawain, tapos yung aming request, hindi naman sinunod. Pero alam nyo, kinausap po ako ng Panginoon. Hindi man doon sa taong yun nangako ka. Sa akin ka nangako. Eh bakit pati ako idadawit mo? Totoo po yun. Sabi ko nga, kaya pala minsan may mga panahon tayo po ay yung ating pong pagkapala ay umiilap. Dahil may mga pagkakataon na ang akala natin tama lang yun. Kasi simple, hindi pa ibinigay sa amin. Hindi ko nga ibibigay yung aking isang pledge. Isa lamang ang aking binigay. Praise God. Sabi ko, ba't ko bibigay lahat? Pero alam niyo, ako'y kausapin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ibibigay ko na. Ibibigay ko na, Panginoon. Alam niyo, nung maibigay ko, parang may lumaya sa akin. Kaya kung tayo po kung meron po tayo na pangakuan, huwag mo din niya yung masama niyang ugali. Lagi natin iisipin, meron Diyos na nakakakita. Meron Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. May pera ka naman at mga bayaran. Ibibigay ka naman, ba't ayaw mo ibigay? Kasi meron ka dito sa puso mo. Amen? Ang lagi nating iisipin, merong witness. Amen? Meron Diyos na nakakaalam. Meron Diyos na nakakakita. Kaya kung may takot ka sa ating Panginoon, tuparin mo ang pangako mo sa ating Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang huli po, Santiago. Santiago 1:19-21. Hallelujah. Mga kapatid kong minamahal, unawaan nyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagkasalita at hindi agad nagagalit. Amen. Dahil ang galit ng tao ay hindi natutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Amen? Dahil kung kilala natin ang ating pong Panginoon, mag-ingat tayo. Amen? Huwag tayo kada magagalit. Huwag tayo na kung saan ang bilis magbintang. Ang bilis na kung saan ay humatol. Ang bilis na kung saan ay magbigay ng mga mapapait na salita. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano sabi sa verse 20? Glory to God. Pakiulit po yung 20. Dahil ang galit ng tao, hindi makatutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag tayo po'y galit, hindi mo magagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag ang isang tao'y galit, praise God, lalayo ang pagpapala. Kapag ang isang tao po'y galit, hindi ka makakatulog. Glory to God. Kaya kinakailangan, sundin natin, alisin natin ang ating masamang ugali. Amen. Gawain natin yung 21. Glory to God. Ano sabi po sa 21? Last verse po ito. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang mahasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayang magligtas sa inyo. Kaya kung anuman, yung kung saan ang mga salita na itinanim sa ating puso, sundin mo kung ano ang gusto ng ating pong Panginoon. Kaya last verse po, conclusion na. Glory to God. Ano po sabi sa aklat po ng Matthew 6:24? Hallelujah. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapat kapopotan ng iya at isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Ano po pinauunawa po rito? Dahil yung pong mga ngaral 12, 13, and 14, ito po'y tumutukoy hindi po sa mga kung saan ay mga material na bagay. Ang nais po ng ating pong Panginoon dito, hindi po tayo maalipin ng anumang bagay na ating pong tinatangkilik. Ang nais ng ating pong Panginoon, dahil ang buong katungkulan ng isang tao ay magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Dahil this is the whole duty of man. Kapag tayo po'y may takot sa ating pong Panginoon, susundin natin ang ating pong Panginoon. Ang tanong dito, makapaglilingkod ka ba ng pareho? Ano ang sabi na? Walang makapaglilingkod sa dalawang Diyos. Maaaring kapotan mo ang isa at ang isa'y iibigin mo. Ano ang kapopotan mo? Ang sanlibutan o ang gawain ng Diyos? Sapagkat dito ang pinag-uusapan ay kayamanan. Sapagkat totoo kung nasa saan ang puso mo,
Saan ka naroroon? Sa kayamanan mo. Pero dito ang pinauunawa ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ano ang iibigin mo? Ang sanlibutan o ang utos ng Diyos? Ang kayamanan mo o ang gusto ng Panginoon? Sapagkat ang sabi ng ating pong Panginoon dito, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Ano yung ikalawa mo dito? Alin dito yung hahawak, ang iyong hahamakin? At alin dito ang iyong iibigin? Glory to God. Dahil totoo po, ang aklat po ng mga ngaral, ito po'y punong-puno ng aral. Ang aklat po ng mga ngaral, ito po'y nagpapaalala. Dahil hanggat hindi pa tayo napapapunta sa may likha sa atin, gawain muna ang nararapat. Amen? Gawain muna ang nararapat. Paglingko mo na muna ang ating Panginoon. Hindi ang sanlibutan, hindi ang pera mo, hindi ang kayamanan mo. Ang paglingkuran may walang iba. Sa ating Panginoon tayo na maglingkod. Ang ating Panginoon ang ating paglingkuran na nagbibigay sa atin ng pagkapala na hindi nauubos. Ang Panginoon na ang paglingkuran mo sapagkat ang ating buhay, siya ang may pag-aari. Amen? Kaya dito ipinauunawa ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang sabi ng ating pong Panginoon dito, sa aklat po ng Diyos 24. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi sa aklat po ng Diyos 24 verse 14? Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin niyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Kung kayo may mga Diyos-Diyos pa sa inyong buhay, ang paglingkuran niyo na ay ang ating Panginoon. Ano sabi niya sa verse 15? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ang inyong mga ninuno o ang mga Diyos na mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing iyon na tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa akin sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen! Kaya tayo po'y magbibigkas ng ating buong sambahayan kay Yahweh maglilingkod. Amen. Hindi kami maglilingkod sa gawa ng sanlibutan. Ang paglilingkuran namin, walang iba kundi si Yahweh lamang. Amen. Sapagkat doon makikita ang pagkatakot natin sa ating Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay pumikit manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. O Diyos na dakila, tapat at napakabuti. Panginoon, totoo nga po, o Diyos, lahat po ng bagay nakikita mo. Nababasa mo laman ang aming puso. Alam mong lahat, Panginoon, ang aming kinalalagyan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, O God, sa iyo ko po itinitiwala ang lahat ng mga salita mo. Sapagkat ikaw po, Panginoon, ang may salita sa aklat po, Panginoon, ng Santiago. Ang sino mang nakikinig ng sakdal na salita, at kanyang isinasagawa, pagpapalain siya sa lahat ng kanya pong mga gawa. Lord, ang nais mo kami po'y maging doer ng iyo pong salita. Ang nais mo, Panginoon, kami po'y mapagpala mo, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, kayang-kaya mo kaming payamanin. Kayang-kaya mo kaming pagalingin sa lahat ng uri ng karamdaman. Kayang-kaya mo lahat ng bagay sapagkat ikaw ang may control, Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras na ito, dakilang Ama, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, lahat ng mga anak mo na naririto. Lord God, anuman ang kalapong pangangailangan. Lord God, dalangin ko po na sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong mga pangako, maranasan po nila ang katugunan, Panginoon. Lord, sila po'y naririto, Panginoon, sapagkat ikaw po, O Diyos, ang kalapong pinagtitiwalaan. Sapagkat ikaw po may salita sa aklat po ng Matthew 11:28. Lumapit kami sa iyo, kaming lahat na napapaghal, kaming lahat na nabibigatan, at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Kaya Lord God, sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko po, O Diyos, lahat ng ipong mga anak na naririto. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, na magkaroon po sila, Panginoon, ng mataas na pagkakakilala sa iyo. Mataas, Panginoon, na paggalang. Mataas na pagsambat, pagpupuri sa iyo, dakilang Ama.
Sapagkat dito mapapatunayan, Panginoon, na kami po'y may takot sa iyo, dakilang Ama. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon. Lord God, pagpalain mo po lahat ng iyong mga anak na naririto. Pagpalain mo pong lahat ang mga manggagawa ng biyaya ng Diyos, binyang Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan po nila ang iyong yakap. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong aliw. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang katugunan sa bawat panalangin na Kanya pong hinihiling. Kaya Lord God, sa iyo ko na po ipinagtitiwala ang bawat salita mo. Lord God, naihayag ko na po, Panginoon, ang salita mo. At ang aking pulang dalangin, Panginoon, kayo na po ang bahala po sa kanila. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo ko po maingat na ibinabalik po ang mataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.